Alam mo yung mga kaligayahan ng tao dito, guys? Kapag matalino ka, gagawin kang bobo. Kapag hindi ka siraulo, gagawin kang siraulo. Kaya kapag pumunta ka dito, guys, nako. Sa Pilipinas ka na lang. Kasi sa Pilipinas, may pera ka o wala, masaya ang mundo. Walang toxic na kapitbahay na ninira sa'yo. Dito, magpatugtog ka ng ano dito, ng TV, may YouTube ka, nanggagalaiti yan sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi nagbablog ako. Alam mo kung ano yung gusto niyang palabasin dahil sa iskandalo na ginawa nila sa akin, yung ginawa akong porno international, internet. Alam mo kung ano yan ang ginagawa nila? Nanggagalaiti sa akin yan. Kasi ang gusto nilang palabasin, isa akong puta. Yun. Na never akong nagpakaputa sa Pilipinas. Pumunta ako nagtrabaho ako sa Maynila, trabahong au pair, mabait na mga host family. Pero dito hindi ko maintindihan. Dito, kung bakit diyan sa sarili kong kwarto, bakit ang kurtina niyan ang kapal-kapal? Kinapalan ko ang kurtina sa kwarto ko para hindi nila ako masilipan. Pero alam mo kung anong ginagawa nila sa akin? Ginagawa nila akong ganun. Ginagawa nila akong ganun sa kaputaputahan nila. Kaya ako nang iinis yung mga tungkol sa dildo na yan kasi hindi sila mabubuhay, guys, kung wala yung blom-blom ng ganun, yung hindot. Kung wala ang hindot, hindi sila mabubuhay. Ngayon, naghahanap sila ng bibiktimahin. At ako ang napili nilang biktimahin. Dati, guys, nananahimik lang ako. Bakit? Para sa kapakanan namin ng dalawa ng anak ko, ng anak ko at ako. Kasi alam ko na hinihila-hila kami at hindi ako pwedeng magsalita. Pero ngayon na vlogger ako, sasabihin ko, bakit? Yung journalist sa country nila, kuda ng kuda kahit hindi totoo. At alam mo yung kung ano ang nakakainis, guys? Pag pumunta sila ng try nyo. Try nyo kayang tanggalan yan. Kasi alam ko ang plano nila sa akin. Mawalan ako ng cellphone. Mawalan ako ng pera at trabaho sa Denmark. Nang kahit pagkain, wala akong pambili. Alam mo itong na to? Yung mga tao dito? Maraming simbahan yan, guys. Pero pumapasok yan sila doon sa simbahan nila. Hindi ko alam kung anong kadimonyohan nila pag Parang pumapasok lang sila doon dahil may okasyon, may mga kung ano-anong bla 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 ang gagawin nila. Sa Pilipinas, pumapasok kasi sa simbahan para gusto mong humingi ng tawad sa Panginoon. Pero dito, walang Panginoon dito, guys. Wala. Sila ang Panginoon. Ang racist ang Panginoon sa kanila. Bakit? Hindi yan naniniwala sa Panginoon. Ang ano sa kanila, ang katuwiran na nila yan. Basta gagawin namin to, ikaw papatayin kita. Silent mode poison. Alam mo yung walang pero pag ako namatay, guys, tandaan nyo kasi nakailang poison na ako. Lucky lang ako. Nandoon ako kumakapit sa taas. Kay Jesus Christ ako kumakapit kung bakit pa rin ako buhay dito sa Denmark. Kulam! Black magic, ginagamit nila yung mga Pilipina kung paano ako patayin. Yun pa yung mga poison na yun na minsan matatats mo, mag-iingat ka na lang. As in, mag-ingat ka sa hinahawakan mo. Di ba yan lang yung trabaho ko? Tagalinis ng kubeta nila. Tagalinis ng kubeta, ha? 3.5 hours. Nanggagalaiti sila sa akin. Hindi ko alam kung anong problema nila pero nanggagalaiti sila sa akin. At alam mo yung pang-atake niyan? They said that I cannot understand Danish in English. That's not true. I've been in school to learn Danish. Pero saan sila nakapokus? Kung tumawa yan, parang demonyo nga talaga. As in demonyo, tatawa na malakas. Lalo na kapag umiyak ka, tatawa na malakas yan. Sasabihin, haha, stress na stress ka. Kaya pag pumunta sa Pilipinas, guys, dukutan nyo. Tanggalan nyo na kung anong gusto nyo tanggalan. O kaya bit-bitin nyo dun sa machine at ingud-ngud nyo dun para kumuha ng manggad. Alam mo ko bakit? Naiinis ako dyan. Turuan nyo ng leksyon. Kasi bakit? Ang mga Pilipino, sa dami ng mga Pilipino dito, ginaganon yun. Hinahawakan sa liig. Sa totoo, kung bakit sa embassy hindi nila ako tinutulungan, kasi alam nila hinahawakan nila sa liig. Kaya guys, pag pumunta sa Pilipinas, promise, gawin nyo kung anong gusto nyo gawin. Bakit? Wala silang galang. Wala silang galang. Hindi nila nire-respeto ang tao dito. Hindi nila nire-respeto ang Pilipina. Pero sa totoo lang, ang mga Pilipina dapat irespeto. Walang nambabasto sa Pilipinas. Kaya hindi ko tatanggapin yan, guys. Kaya kapag ako nawala dito sa mundong ito, bakit ko ginagamit tong YouTube channels ko? Para mawala man ako sa mundo. Nandyan pa rin ang YouTube channels ko. At malalaman ng buong mundo na ako ay sinadya. Hindi lang aksidente. Tignan mo normally kapag nagtatrabaho kami diyan, lumabas man ang trabahador sa bigma, nilalak nila yan para walang pumasok. Pero alam mo kung ano, pinaaatake nila ako.
Ayun ang totoo. Pero kapag once na may mangyari sa akin, guys, soko ang kailangan ko, pulis sa Pilipinas. Kasi dito, walang pulis dito na tutulong sa akin. Noon lang, nung hinahanap ko si Mons, ginawa akong ganito. Ganito. Ginaganito ang utak ko para maging buang ako. Ayun, guys. Ayun lang, guys, soko sa Pilipinas at saka pulis. Ayun ang kailangan ko. Mga journalist sa Pilipinas, kailangan ko kayo. Kailangan ko para malaman nyo ang katotohanan. Yung nasa Facebook ko na yun, na-report ko kung saan ako. Nasa Hornslet Alley ako, 128500 Grino, Denmark, Europe. Yun nga, doon ako. Hindi ako alis dito, guys, hanggat wala akong backup. Kasi sa totoo lang, umalis man ako dito, gusto ko ay maging okay ako. Pero nakikita ko naman ang anak ko, mabait naman sila sa anak ko. Wag lang nilang gagawing ano ang anak ko. Gawing puta, I promise. Gaganti ako. Gaganti na ako, hindi na nakakatuwa eh. Alam mo, may justice sa Pilipinas. Ang pambubuli, may justice sa Pilipinas. Ang ano nyo sa akin dyan, pag-a-abuse nyo sa akin sa loob ng kwarto mula sa Ojos at Lingbio at dito sa Grino, may case dyan. May case kayo dito. Kaya, guys, please share my video kasi too much na yung mga tao dito. Ang yayabang ng mga tao dito, guys. Sobrang yabang. Hindi mo mababa ang pride sa kayabangan. Sobrang yabang, guys, as in mayabang.